Magandang araw sa atin lahat mga kababayan, saan man panig kayo ng daigdig naron. Dito na naman tayo sa another episode ng ating vlogs, Badong Rattles po. Pag-uusapan natin ngayon, eto po no, bakit daw po magaling na Pangulo itong si BBM ayon po kay Parlade. Mayroon po siyang binabanggit na 5 dahilan no, kung bakit magaling na Pangulo itong si BBM. Ayan, dahil binabagyo po tayo, ginagawa po nilang hero. Ngayon ko lang po natuklasan, no? Meron po palang ginawang commemorative. Hindi siya estatwa eh. Yung, anong tawag doon? Yung, parang yung, nakalimutan ko, basta commemorative, may termino doon, parang yung plaque, pero nakalagay sa pader. Ayan. Commemorative marker. Ayan. Meron palang commemorative marker. Kulang na lang bantayog si Kian de los Santos. At kamakailan lang po ay nire-dedicate o muli pong pinasinayaan itong marker. Ayan. Pero alam po ba ninyo na ang nagbigay po ng katarungan kay Kian de los Santos, si Tatay Digong? Yan po ang mga pag-uusapan natin, pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na. Dahil ito lang ang tanging channel na may kinikilingan, may pinapanigan, una sa balita, huli sa impormasyon, kaya ano pang hinihintay nyo? Pindot na. Okay, pag-usapan natin. No? Unahin na natin tong kay Kian. Alam po ninyo, lagi pong Kian ng Kian ng Kian, walang katapusan, no? Yung Kian na yan. Pero ano po ba talaga ang totoo? Yan, Kian kayo ng Kian. Pero ang katotohanan po, nagkaroon po ng katarungan si Kian dahil po kay Tatay Digong. Kasi po, kung palabasin ng mga to, parang si Tatay Digong mismo yung pumatay kay Kian eh. No? Yan po yung sinasabi natin na talaga pong may mga lumabag na mga kapulisan, sumobra. Sobra po sila dito sa hindi naman po pinag-utos ni Pangulong Duterte na yun nga yung pinalalaganap nila na kill na lang, no? Hindi po ganoon. War on drugs po yan, no? Yung supposedly, ikaw po ay nagko-conduct ng mga digmaan laban po sa mga drug lords, sa mga drug pusher, etc. No? So sa kaso po ni Kian, para lang po sa kaliwanagan ng lahat, hindi po totoo na yan po ay pinagurgur ni Tatay Digong. In fact, no, si Kian de los Santos kaya po nagkaroon ng katarungan dahil din po sa mga pahayag at kagustuhan ni Tatay Digong na bigyan siya ng katarungan. Para ano kasi kayo, no? Talagang tandaan nyo po yung pagkakaiba ni Tatay Digong tsaka ni BBM. Ha? Si Tatay Digong po once na magsalita, hindi po yung katulad ng presidente natin ngayon na nagsalita na ng gagawin, magdududa ka pa dahil sa dami ng pambubudol na nangyari before. Uy, ang aga pong nagpakape, no? Pasabog kagad. Pa-shoutout po sa pinakamamahal kong asawa, Mayvic Alinton from Las Vegas, Nevada. Happy New Year, Boss Buds, at sa lahat ng DDS. Thank you very much, Aaron Alinton, sa pagbibigay sa atin ng unang pasabog na $499. Maraming salamat sa pakape. Balikan po natin si Kian. Nakakarindi na po na parang bayaning-bayani sa inyo si Kian at parang hanggang ngayon ay wala pa rin katarungan. Totoo ba na binaliwala ni Tatay Digong? Hindi po. In fact, eto baka nakakalimutan na natin kasi ang dami po talaga nangyari nung mga panahon na yan. No? In fact,
si Kian po ay talagang tumodo si Tatay Digong para mabigyan siya ng katarungan. O, alam niyo po ba yon? Kung hindi niyo alam, ngayon alam niyo na. Asan na ba yung, asan na ba yung nabura ka pa yata? Ayan. Ito po yung mga ginawang hakbang ni Tatay Digong, no? Okay. Pagkatapos po na si Kian ay magurgur ng mga pulis, nakipag-meeting po si Tatay Digong. Hindi po siya, kung siya po ay guilty, hindi po siya pupunta rito sa mga magulang. Ugali po ni Tatay Digong yan, yung makiramay, no? Sa mga biktima. Okay. So shortly after the 27 killing, Duterte met with Kian's parents at Malacanang Palace. So pumunta pa sa Malacanang, promising them that justice would be served and there would be no cover-up. Alam niyo po, once na magsalita si Tatay Digong, yan po yung kaibahan, no? Ang salita ni Tatay Digong ay parang utos ng hari na hindi mababali. Pag sinabi niya, pinangako niya sa pamilya na magkakaroon ng katarungan at walang magiging cover-up. Yun nga po ang naganap. Okay. So yung prosecution niyan, nakita naman natin, sinabi po ni Tatay Digong, Duterte publicly stated that if the investigation showed that officers committed murder, they would have to rot in jail. No? To rot in jail. Pag napatunayan po na si Kian ay minarder ng mga pulis, titiyakin ni Tatay Digong na to rot in jail. Ang sarap pa. Ulit-ulitin yung to rot in jail. Okay. Titiyakin niya raw na mabubulok sa bilangguan ang may kagagawan. Kaya dapat inaalala rin natin si Tatay Digong. At yun nga po ang naganap. Sabi pa po ni Tatay Digong, nung na-convict po yung mga police officers dito po sa paggurgur kay Kian, nilinaw po ni Duterte, ni Pangulong Duterte, explicitly stated he would not grant them a pardon, distinguishing their actions as murder rather than unlegitimate performance of duty. Okay. At inutusan niya po, no? Nung malinaw na po yung ebidensya laban dito sa mga pulis, siya mismo ang nag-utos na immediately arestuhin ang mga officers na ito. Okay. Kaya mga kapatid, tigilan na natin na tuwing gugunitain natin yung kamatayan ni Kian, ay lagi natin pinagbibintangan si Tatay Digong na siya yung may kasalanan. Well, in fact, siya po ang dahilan kung bakit nagkaroon ng katarungan. Tignan nyo na. Kaya tuwing gugunitain ninyong mga dilawan at kakamping, si Kian de los Santos, gunitain nyo rin na si Tatay Digong ang nagbigay ng katarungan dito kay Kian de los Santos. Dapat ibigay natin yung kung sino po yung tunay na nagtrabaho. Yan sila Ontiveros at iba pang kakamping na mga hindi mo na wala pong papel diyan, no, sa pagbibigay ng katarungan, no? Wala po silang papel sa pagbibigay ng katarungan dito sa kamatayan ni Kian de los Santos. So maraming salamat Tatay Digong na kahit na sinasabi nila na malagim at yung pinakasikat nga na
biktima di umano. O tama, biktima talaga na, napatunayan ng biktima. Yung pinakasikat na biktima ng war on drugs, ikaw pala ang nagbigay ng katarungan. Hindi po yan bulahan. Pwede nyo po yung ma-research. Nariyan po yan. Niresearch ko lang po yan dito sa Google AI. Oh. So open po lahat yan. Yung source natin yan. Hindi po tayo nanloloko dito ng kapwa-tao. Okay, basahin din na muna natin. No? Ito po, mayroon pong pahayag. Si Congressman Paulo Duterte, ang ganda po ng pahayag niya to para sa New Year. Salamat sa inyong pagtitiwala, sa inyong boses, at sa inyong tapang kahit maraming ingay, paninira at politika. Ito po, pinasasalamatan po ni Congressman Pulong Duterte itong mga supporter ni Tatay Digong. Yan. Most especially, we thank you for your continued love and respect for our father, former President Rodrigo Roa Duterte. Hanggang ngayon, ramdam pa rin namin ang suporta ninyo dahil alam ninyo kung ano ang kanyang ipinaglaban. Disiplina, malasakit sa ordinaryong tao at tapang sa harap ng problema. Hindi perpekto, pero totoo. Hindi palaging popular, pero may prinsipyo. Maraming salamat din, Congressman Pulong Duterte, dahil ang pamilya ninyo ay patuloy naming susuporta. Huwag kayong mag-alala. Kaming mga supporter ni Pangulong Duterte, susuportahan din namin yung buong pamilya niyo dahil napatunayan na namin na ang pamilyang Duterte ay tapat na naglilingkod at hindi mga magnanakaw. Ulitin ko po, no? Ang pamilya Duterte, kaya gano'n na lang yung pagsuporta. Wala po akong sinuportahan na mga pangulo. Mabilisan lang po ako kung mag-alis ng suporta sa mga pangulo ng Pilipinas. Tanging Duterte lang po dahil kakaiba po ang leadership, ang liderato ng inyong ama. Kaya buong tiwala po kaming nagpapasalamat din na nariyan kayo. Kasi kung wala na pong Duterte, wala na tayong aasahan no? Nagpapasalamat po kami, nariyan pa kayo. Congressman Pulong, nariyan pa si Mayor Baste. At higit sa lahat, nariyan pa po si VP Sara Duterte. Malaking malaki po ang tsansa na muling may magbabalik, no? Muling may magbabalik na Duterte sa pambansang level ng pamamahala. Muling magkakaroon ng Duterte sa Malacanang. Hopefully. Nagpapasalamat kami rin sa inyo dahil hindi kayo bumibigay, no? Talagang prinsipyado kayo kahit na gipitin na ang iyong ama, ay nariyan pa rin tayo. Okay. Kaya kung kayo nagpapasalamat sa patuloy namin pagsuporta, kayo lang talaga kasi nakikita namin na magiging pag-asa ng Pilipinas. So maraming salamat din sa patuloy na pagbibigay ng pag-asa sa bansang Pilipinas. Ayusin na lang natin tong camera ng konti para nasa gitna naman ako. Okay. So pag-usapan na po natin tong mga iba pang balita. Nangangantyaw po yung mga loyalista. Ito po ang kantyaw nila sa atin. Alam niyo po, sa totoo lang, kulelat, no? Kahit na po ang baba-baba na rating ng kanilang boss chief amo, nagagawa pa po mangantyaw ng mga to. Ito po ang panibagong kantyaw nila ngayong New Year. 2026 na, di pa rin nakakapanumpa si Inday as president. Isa lang masasabi ko rito sa mga loyalista na to. Ang titigas ng mga mukha nyo. Ang titigas ng mga mukha nyo talaga. Ang lulupit ninyo. Wala na kayo maipagmalaki. -15 na
Alam nyo po, yung negative 3 na lang eh. Hirap na hirap nang sagutin ni BBM yung pagiging negative 3. Mas malala pa pala. Negative 15 na po ang inyong boss chief amo. Nakuha nyo pang mangantyaw. Dapat sa inyo, kung may mga hiya kayo, kayong mga loyalista, kung may mga hiya kayo, nagtatago na kayo sa kahiyan eh. Pero yun yung meron ba rating na negative 15? Ganun talaga buhay. Pakapala na lang yan eh. Ang tangin nyo na lang kaya ipagmalaki, presidente pa rin si BBM. Kawawa po yung presidente nyo pag naging presidente na po si BP Sara. Huwag kayong mainip. Kami nga hindi naiinip eh. Huwag nyong kainipan ang pagiging presidente ni BP Sara. Darating tayo dyan. Samantalahin nyo na mga troll. Pag nagpalit na ng presidente, wala na rin kayong kita. Nasaan na ba yung hindi ko yata natantosan yun ah. Okay, ito naman po ang bagong sinabi nito ni Ping Lacson. The national budget must not be a political tool or spoils for those in power. Ang budget daw po ay hindi dapat ginagamit para mamulitika at para nakawin ng mga nasa kapangyarihan. We deserve a budget that truly serves the people, free from political exploitation. Ganda, no? Kinakailangan natin ng budget na totoong magsisilbi sa mga tao at malaya mula sa political exploitation. Ang galing naman ng sinabi mo. Ha? Ibig sabihin, Lacson, pinupuna mo yung national budget dahil ito ay hindi naglisisilbi sa tao. Very good ka dyan, Lacson, sa sinabi mo niyan. No? Dagdagan pa natin. Senate President, the veteran lawmaker known for his strict stance against pork barrel spending accompanied this vote. Ayan. With a strong reservation. Akala ko pa naman tinututulan mo tong budget. Senate President pro tempore Pampilo Lacson on Monday supported the ratification. Pinaganda mo lang, sinuportahan mo rin pala yung budget. Di wala rin. Lahat ng dakdak ninyo, pagdating ng botohan, suporta pa rin kayo. Sabi kayo ng sabi na yung budget na to may mga insertion. Sabi kayo ng sabi na ayaw ninyo sa insertion. Sabi kayo ng sabi na ayaw nyo sa unprogrammed funds. Pagdating ng deliberasyon, meron lahat. Meron ng unprogrammed fund. Nadagdagan pa. Na times 15 pa yung unprogrammed funds. Napres na naman ako. Anak ng tinapay. Napapadalas ang pagiging ang pagpipres ko. Teka lang. Gagawin uli natin. Visit na yan. Maluwag na yata tornilyo nitong aking Saglit lang ha. I-unpress ko muna yung sarili ko. Ayan. Buhay na ulit tayo. Back to ball game tayo. Okay.
Tapos ngayon, sasabihin mo naman ngayon, Lacson, na ikaw ay bumoto ka pa rin na yes. Banat kayo ng banat. Ito po, sabi naman ni Auntie Claire. Unawain niyo itong sinasabi ni Auntie Claire. Si Auntie Claire basta lang makapagsalita eh. Sabi ni Auntie Claire, pumalag siya sa nagsabing minamaliit umano ng Malacanang ang issue ng tinaguriang Cabral Files. Ano po sinabi ni Auntie Claire? Paano natin mamaliitin ang Cabral Files na hawak umano ni Congressman Libiste kung hindi naman nakikita ni Secretary Vince at hindi na ire-report sa palasyo? Huwag tayo masyadong mamulitika. Okay. Isa-isay natin yung paratang niya. Ang paratang niya, namumulitika si Libiste. Ikalawa niyang paratang, wala naman daw kopya si Vince Dizon, wala rin naman daw nakakarating sa kanila. Hindi raw naman nire-report sa palasyo. Ay teka muna, Auntie Claire. Isa-isayin lang natin. Saan ba galing yung sinasabing Cabral Files na hawak ni Libiste? Hindi ba sa DPWH? So paano mo sasabihin na walang kopya si Secretary bura-bura yung tanong. Paano mo sasabihin na hindi pa nakikita ni Secretary Vince yung Cabral Files? Kung hindi niya pa nakikita yan, hindi na kasalanan niya ni Libiste, lalong hindi na yan kasalanan ng mga Pilipino. Galing yan sa DPWH eh. Di ba? Kung hindi niya inuusisa, ayaw niyang tignan yung kopya, anong uri siya ng DPWH Secretary? Putok na tong issue na may Cabral Files. Ang akusasyon niya nga, pinilit ni Congressman Libiste yung mga tauhan ni Cabral. Pero yung pinapakita nilang video ngayon, si Cabral mismo yung nag-abot ng papel. Hindi tauhan. So pinilit. So mayroong Cabral Files. Bakit tahimik pa rin sa Cabral Files si Vince Dizon? Kung hindi nire-report ni Vince Dizon sa palasyo, bakit naman na magre-report sa palasyo si Congressman Libiste? Ang gulo mo. Ibig sabihin, si Libiste na nakatuklas, siya pa rin na magre-report sa palasyo? Ano na lang ang silbi ninyo? Ano na lang silbi ng ombudsman? Pati ombudsman nga, di ba, sabi nila, partial lang daw yung binigay sa kanila. Hindi ba dapat trabahuin nyo na yan? Bakit sasabihin nyo na nagbigay si Libiste pero partial? Gusto nyo pala lahat ng ebidensya manggaling na sa mga tao? Wala na kayong gagawin? Di ba? Kung ikaw ombudsman, teka nga pala, bakit hindi na nagpapakita si Boying? Siya ba ang sinasabi na isang sekretary daw ang sinugod sa ospital? Hindi ko po alam. Okay, Imelda Sanggalan. Nako, thank you very much po. Maraming salamat. Ma'am Imelda Sanggalang sa $50 na pangkape. Yan, Happy New Year. Thank you very much po. Anong uring mga tao tong mga taga Malacanang na to? Alam ninyo may Cabral Files, tapos ang ikakatwiran lang ninyo hindi pa nakikita ni Vince Dizon. Kung pinag-uusapan ng buong Pilipinas at wala kang balak alamin kung ano yung files na yun na under mo, wala ka talagang, hindi ka talaga nagtatrabaho bilang DPWH Secretary. Nagtatrabaho ka bilang tagasunod kung ano iutos sa'yo.
Di ba? Okay, punta na po tayo rito. Alam po ninyo, nagulat din ako kay Parlade. Sabi ni Parlade, magaling daw na pangulo to si BBM. Si BBM lang ang magaling na presidente sa Pilipinas. Bakit? Ibig sabihin, si BBM lang hindi isa sa pinakamagaling. Sabi ni Parlade. Sabi ko pa naman, di ba si Parlade, ano yan, dating NTF-El CAC yan? Supported niya yung NTF-El CAC? Bakit kaya nasabi ni Parlade na si BBM lang ang magaling? Bakit si Clabano ang nagsasalita para sa ombudsman? Dati hindi mo maririnig si Clabano, panay si Boying. Ilang araw nang hindi lumalabas si Boying, di ba? Totoo kaya ang binalita ni Manong J. Sonsa? Alam nyo naman, batikang ano yan, media man yan Ito po yung sinasabi, no? May isang kongresista na mukhang ayon sa report ni Manong J, mukhang nategi na. May isa pong secretary na sinugod sa ospital at meron pong dating vice president na nasa ospital na rin yata. Abangan na lang natin. Bakit umalis ba si Dizon? Wala ba sa Pilipinas si Dizon? O alam na yan. Pag wala po sa Pilipinas si Dizon, alam nyo na. Akalain nyo nakasalang ka sa tapos aalis kayo. Ibang klase talaga itong mga to. Okay, punta na po tayo rito kay Parlade. Sabi po ni Parlade, eto po. Sa kanyang Facebook, Lieutenant General Parlade. Para sinasabi ko po sa inyo, baka sabihin nyo, iniimbento ko lang to Mula po mismo sa Facebook ni General Parlade, Lieutenant General Parlade supporters. Si BBM lang ang magaling na presidente sa Pinas. Bakit? Una, 5 po ang dahilan niya, no? Number 1, siya lang ang nagpabagsak. Ano kaya ang pinabagsak ni BBM? Siya lang daw po ang nagpabagsak sa ekonomiya ng bansa kahit hindi naman pandemic. Correct. Alam niyo po, naalala po natin si Tatay Digong as always dahil ito po ang sinundan ni BBM. Alam niyo po si Tatay Digong, napakaswerte sana ni BBM, no? Mamanahin niya yung Pilipinas na tahimik, relatively, napuksa na po yung kumbaga bagamat hindi po zero ang droga, bagamat hindi po na zero yung insurgency problem, ang laki na po ng bagay, no, na nagawa ni Tatay Digong. Yun lang 6 na taon. Yun lang pong 6 na taon na walang naging bagong adik. Ang laking bagay po niyan. Kaya napakaswerte po ni BBM. Minana niya na relatively tahimik ang Pilipinas. Pabagsak ng pabagsak yung crime rate. Ang minana niya, mababa na po yung crime rate ni Tatay Digong. Unlike kay Tatay Digong, minana niya, ang taas ng crime rate na pababa niya. Yun yung minana niya kay Tatay Digong. Minana niya yung build na napakaraming programa. Itutuloy mo na lang. Hindi pa ginawa. Minana niya yung magandang antas ng ekonomiya. Kahit nga po galing tayo sa pandemya, no? Napakatindi po ng recovery na ginawa ni Tatay Digong kahit galing pa sa pandemya. Pero ito po, ang sabi ni Parlade, unang dahilan bakit magaling na presidente si BBM,
Napabagsak niya ang ekonomiya ng Pilipinas kahit walang pandemya. Palakpakan naman tayo dyan. Ibang klase ka talaga, Mr. President. Ha? Nakakabilib po kayo. Okay. Ikalawa, siya lang ang utang ng utang sa World Bank tapos pinabibigay niya lang sa pinsan at kamag-anak niyang buhaya. Antindi mo naman, General Parlade. Dinirekta na. Umuutang sa Land Bank, World Bank, Land Bank. Umuutang daw sa World Bank si BBM, pinabibigay niya lang sa pinsan. Antindi namang akusasyon nito ni General Parlade. General Parlade supporters pala. Sino yung pinsan? Wag na natin pangalanan. Basta pinsan niya si Martin Romualdez. Ikatlo, siya lang ang presidenteng bukod tanging walang alam kundi manisi. Di po ba? Kitang-kita po natin yan. Alam niyo po, once na ikaw nagsimula kang manisi, wala kang malulutas na problema. Kasi ang paninisi po, alam niyo po yung paninisi, ay paghahanap po yan ng lusot. Pag may problema ka, una mong inisip yung masisisi, hindi mo malulutas yung problema mo. Nakakatakot po si Leni Robredo. Bakit? Mayor siya kasalukuyan eh. May problema, malaki daw yung problema nila sa droga sa Naga City. Imbes na problemahin ni Leni Robredo kung paano lulutasin yung malaki niyang problema sa droga, ay sinisi na lang po yung mga Duterte. Kaya walang kwentang pangulo yan pag yan nanalo eh. Bakit? Parang BBM 2.0 lang yan. Na wala na pong ginawa kundi nanisi ng nanisi. Okay. 'Di ba? Wala nalulutas na problema. Paninisi lang po ang ginagawa. Pati yung flood control project, gusto pa isisi. Sa kanya na nga lahat yung karamihan ng pondo. Gusto pa isisi kay President Duterte. Ikaapat na dahilan, bakit nasabi ni Parlade na magaling na presidente si BBM? Siyempre, sarkasam po ang tawag dyan. Sa kabaliktaran. Okay. Hindi nyo po nauunawaan ang sinasabi po ni Parlade. Sarkasam po yan. Kabaliktaran. Okay. Ikaapat, mahinang leader. Makikita mo sa nakaraang ASEAN Assembly meeting. Yung iba nakipag-meeting na sa US leader para matanggal ang pinataw na tarif sa kanila. Siya parang namasyal lang, walang ginawang paraan. Di ba? Walang kadil. Alam niyo po, naalala natin tuwing ASEAN Summit, tuwing APEC Summit, laging may side meeting si Tatay Digong. Diyan po nagaganap yung meeting nila ni Donald Trump, meeting niya with Xi Jinping, meeting niya with Vladimir Putin. Sa mga side meeting po ng APEC, si BBM sa picture take. Kasama lang sa picture taking. Wala tayong nakausap. Wala po tayong nagkaroon tayo ng mga side meeting. Lalo na sa APEC. Yan po. Mahinang leader. Ayon po dito. Sa post na ito. Kalima. 80-80 ang mga supporters niya. Proud na proud pa talaga sila na kahit bagsak na ang ekonomiya ng bansa, palitan ng piso kontra dolyar, umabot na ng 58.9, malapit na mag-60, salamat BBM daw. Dagdag na natin, General Parlade. No? Hindi lang po yun. Ipinagmamalaki po nila
na kahit na anong mangyari, kahit na ano raw po yung tokis natin, kahit na ano raw po yung batikos natin kay BBM, si BBM pa rin ang presidente. Yun lang po survival. Survival lang ang ano eh. Survival lang po yung ipinagmamalaki nito ni BBM o ng mga supporter ni BBM. Maraming salamat sa mga kay General Parlade sa pagbibigay sa atin ng kanyang mga inputs, no? Meron akong tatalakayin yung sinasabi ko kanina. Ano na nga ba yun? Nakalimutan ko na tuloy. Hindi ko kasi natantosan. Ano ba yung sinabi ko na tatalakayin natin? Wala tayong napala sa mga summit. Hindi po yan yung purpose. Kaya po pumupunta yung mga leader sa mga summit. Dapat may mahita ka. ASEAN Summit, APEC Summit. Dapat dyan, meron kang, kung a-attend ka ng mga summit, hindi po para lang magpa-picture. A-attend ka ng summit para mayroon kang agenda. Ano yung agenda ng Pilipinas? Wala. 'Di ba? Wala tayong nahita sa mga summit kung ang greatest achievement ni BBM ay nakipagkamay kay Xi Jinping. Okay. Meron pa ako isang topic dapat na gustong talakayin eh. Teka lang, balikan ko lang to. May nakalimutan ako sabihin dito eh. Claire Castro, sabi niya wag mamulitika. Tignan nyo, walang kopya daw si Vince. Kaya ano, no? Galing yan sa opisina ni Vince Dizon. Gusto nyong palabasin na dapat bigyan pa siya ng kopya. Tignan nyo yung gustong palabasin ito ni Castro. Wala naman daw kopya si Vince Dizon. Saan kumuha si Congressman Libiste ng kopya? Kopya yan, sabi nyo nga, nakipag-agawan pa o pinwersa. Yun yung termino nyo, di ba? Pinwersa pa ni Libiste yung pagkuha nito sa opisina ng DPWH. Ibig mo sabihin, ang gusto nyong magbigay ng kopya kay Vince Dizon, si Libiste pa? Galing nga sa opisina ng DPWH yung hawak ni Libiste. Marami po nagsasabi, si Libiste namumulitika lang daw. Kaya daldal ng daldal, namumulitika daw dahil qualified na siya sa 2028 tumakbo bilang senador. Para siya na raw yung hahalili sa kanyang nanay sa Senado. Ano naman? Di ba? Ano naman? Kung ang mga namumulitika, alam nyo, ang gusto nila sila lang mamulitika eh. Pare-parehong politiko yan. No? Hindi po namin tinututulan yung politiko. In fact, supporter kami ng politiko eh. Yung mga Duterte ba, hindi ba politiko yan? Kung politiko ka, namumulitika ka. Ang politiko po, yan po yung pangunahing purpose nila. Manalo sa mga eleksyon. Mamulitika. Bakit nyo binabanatan kung namumulitika si Libiste? Ang mahirap, kaya namin binabanatan yung mga politiko, hindi dahil sa politiko sila. Kaya namin binabanatan yung mga politiko dahil sa sila yung mga magnanakaw. Magkaiba yun. No? Natural, mamulitika ang mga politiko. Sasabihin nyo, ambisyoso. Wala kayong pakialam dun. Kung ang mag-aambisyon ng mas mataas na posisyon katulad ni Kiko Barsaga,
at saka si Libiste, mas gusto naming ibigay yan sa kanila, yung boto na yan. Hindi masasayang ang boto namin kay Libiste. Huwag lang siyang babaliktad. Mamaya tumakbo siya sa mga dilawan, babanatan rin namin yan. Tumakbo siya sa mga Duterte. Malaki ang chance na manalo niyan. May iniisip pa akong dapat pag-usapan eh. Nakalimutan ko na eh. Tungkol kay Libiste. Ano yung sinabi ko kanina na pag-usapan natin tungkol... Ayun. O, eto po. May bagong aligasyon po no si Congressman Libiste. Kaya pala napakarami, no, nagtataka kayo, napakaraming sumulpot ng mga trolls ngayon. Ito po ang revelasyon, bagong revelasyon ni Libiste. Bakit napakarami nating kalaban ng mga trolls? O na kaming mga vlogger, o kayo rin, mga supporter ni Tatay Digong, bakit sangkatutak ngayon yung mga trolls? Ito po ang sinabi ni Libiste. Ayan. Recent reports show from the Philippines indicate that Congressman Leandro Libiste alleged that individual congressmen have a budget for consultants, some of whom acts as keyboard warriors or online trolls and are purportedly paid by taxpayers. Okay, ang sinasabi ni Leandro Libiste, Congressman Leandro Libiste, itong mga trolls, kaya sila sangkatutak, nag-hire po ang mga congressman. Binigyan po sila ng budget. Ito pong mga congressman natin. Bawat isang congressman, ayon kay Libiste, ay pwedeng mag-hire ng 10 to 100 consultants. Consultants ang tawag. Pero ang katotohanan, ito po ay mga keyboard warriors. So isang congressman, minimum na 10, maximum na 100. Kaya napakarami po nating magiging kalaban ngayon. Dahil ang daming trolls niyan. Oh. Yung mga keyboard warriors na to, ayon kay Libiste, ay approximately 15,000 pesos per month para atakihin yung mga kritiko ng gobyerno. Antindi, no? So imaginein po ninyo kung hati-hatiin nila, no? Sino-sino yung mga kritiko o karamihan mga vlogger yan. Kaya pala napakaraming umatake kay Libiste, kay Rowena Guanzon, no? Sa mga Duterte. Ngayon, lalo na ngayon. Kasi inalaw pala bawat congressman. Hindi po kabuuan, Bawat congressman, 10 hanggang 100 ang paid trolls. Antindi. Kaya, pero alam po ninyo, mahihirapan ba kami dahil ang dami ng trolls? Hindi. Hindi rin kami mahihirapan eh. Bakit? Kasi, aminin man natin, tayo yung mga tagapagtanggol laban sa mga trolls, di ba? Mahirapan ba tayo? Sama ko na kayo. Hindi tayo mahirapan. Bakit? Bagamat marami sila, yung utak nila, isa lang naman eh. Binababaan lang sila. Hindi sila katulad ng mga Duterte vloggers na kung gaano karami yung Duterte vloggers, ganun karami yung ideya. Dahil marami sa amin, ano na nga tawag doon?
Hindi kami binababaan ng script. Wala kaming script. Kanya-kanya kaming atake. So kung gaano karami yung Duterte vloggers, ganun karami yung paraan namin ng pag-atake sa isang issue. Sila, marami nga. Uniform naman yung sasabihin. Paulit-ulit lang. Si BP Sara nga may formula na eh. Ito lang naman ang pambanat nila kay BP Sara, di ba? Oh. Una, Inday Lustay, confidential fund. Pro-China. Ano pa isa? Inday Lustay, confidential fund, pro-China. Ano pa yung isa? Meron pang isa eh. O ngayon, dadagdagan lang nila ang kamukha ni Chucky. Pare-pareho lang eh. Kaya pareho lang din naman. Kahit gaano karami, iisa lang naman yung sinasabi na, iiyak na yan. Oh. Presidente pa rin si BBM. Pare-pareho lang naman isang script. Sino nagpatunay niyan? Si Jam Magno. Di ba sabi niya, kinakantsawan niya pa? Lukaret. Yun, Lukaret. Di ba? Yan, Lukaret. Inday Lustay. Ibig sabihin, yung magnanakaw, confidential fund at pro-China. Yun lang. Lukaret. Bratinela. Bratinela. May tama sa utak. Yan lang po yung kanilang di ba? Diyan lang umiikot yung atake nila kay BP Sara. Nagkakaroon lang ng variation. Katulad niyan. Kaya kung papansin ninyo yung mga sinasabi ni Jam Magno, ganyan din yung sinasabi ng iba. Ano yung mga sinasabi? Ha? Wala ngang ginagawa. Pasyal-pasyal lang eh. Mataas pa rin sa rating. Ganun lang, umiikot lang. Binababaan lang sila ng script eh. Kaya kahit marami yung kalaban natin, pare-pareho lang naman yung sinasabi nila. Wala ring silbi yung dami. Hindi naman sila binigyan ng 15,000 para, bahala kayo mag-isip kung paano nyo titirahin yung mga yan. Binababaan sila. Eto pantira natin dyan sa mga yan. Kita nyo, bigla nawawala yung issue. Pag hindi nag-click, yung Madriaga, tinigilan nila yung Madriaga, di ba? Ang dami natin pambanat kay Madriaga eh. Pucha, magkaklase kayo? High school pa lang si BP Sara. Magkaklase kayo? Okay. Samantalang ang organic, halimbawa, ikontra nyo. 1,000 troll versus 10 organic vlogger. Yung 10 organic vlogger, may 10 ideya yun. Yung 1,000 troll warriors, troll bayarang troll, iisa lang yung ideya nila. 10 ideya versus 1 idea. Lahat yan, ano lang yan. Kahit anong gawin nyo, presidente pa rin. Binabago-bago lang nila eh. Katulad kanina, 2026 na. Hindi pa rin nakakapanumpa si BP Sara bilang presidente. Yun din yun eh. Yun din yung presidente pa rin si BBM eh. Anong dialogue nila kay Leandro, illegal yung pagkakakuha ng dokumento. Minsan sasabihin nakipag-agawan. Minsan sasabihin di ba? Ipapa-ethics kasi illegal yung pagkakakuha. Parang ganun. Pare-pareho lang. Meron ding saltik. Lagi po sila, tinitingnan nila lagi utak, no? promil, batang promil yan si Libiste, sasabihin yung may saltik. Mataas ang IQ niya. Yun nga yung piatos sa confidential fund. Yung confidential fund, marami silang dyan, di ba? Piatos, kung ano-ano. Yan yun confidential fund. Sa isang banda naman, yung Bratinela, Lucaret, yan, sama-sama din yan.
Keyboard warriors, 'di ba? Iba-iba atake.